Hi guys! Welcome back to my channel. So, in today's video, gagawa ako ng review ng foundation. Obviously, nakita nyo na sa title kung anong foundation. And kung finalo nyo ako sa Instagram, if you follow me on Instagram, most probably, alam nyo na kung ano to. And this is the Wet n Wild Photo Focus. Ang arte. Photo. Paano ba para hindi ganong maarte ha? Photo. Nasanay kasi ako sa call center yung photo. Basta yun na hindi ako maarte, ganun lang talaga yun. Photo Focus Foundation Fondant. I am in the shade Soft Beige. Actually, hindi ako sure kung ito talaga yung shade ko kasi I just went to Google and then nag-search ako ng mga swatches ng foundations kasi when I went to YouTube, hindi naman lahat ng shades na swatch nila. So, ginugol ko na lang and then nagtingin-tingin ako ng mga pictures ng mga swatches. Pataka lang ni guys, pataka kapag pili ng shade. Pero I picked up Soft Beige. And by the way, I got this from Shopee. Yung name ng shop is yung sa sister ni Anakay, Starmain Shop ata. This is around 500 and something. Basta mga nasa ganun lang. And I actually got a few things from her. Bumili rin ako ng LA Girl Pro Conceal High Definition Concealer. This is in the shade Natural. Tapos bumili rin ako. Matagal na akong naghahanap dito guys. As in, kung noon pa lang nanonood na kayo sa akin, alam nyo kung gaano ko to kagusto. And matagal na akong naghahanap nito kasi wala sa Cebu. Wala talaga akong makita dito sa Cebu. This is the e.l.f. Translucent Mattifying Powder. Medyo mura lang to guys. Mga 200 something lang sa shop ni Charmaine. And then yung freebie na binigay niya sa akin is I think mga velcro para sa hair. Gamitin ko kaya to. Hindi pa ako nakakatry ng ganito. Dalawang velcro. Paano ba to? Parang nakita ko si Miss Anne ginanon. Ay, galing na yun. Ganyan ba? Ang pangit. So, those are the stuffs I got from Starmain Shop on Shopee. Guys, I recommend Shopee kasi mas barato. Mas mura dun yung mga products dun. Mas mura. Marami akong mga nakikitang makeup products, makeup organizers na mas mura. And marami din sa inyong nag-comment na mas mura dun. And gusto ko lang ipakita yung iba kasi para magka-idea din kayo na may mga ganitong mabibili din sa Shopee. I also got the Same Cover Perfection Tip Concealer. Ayan siya. Narinig ko to kay Tony Sia. Hello, Sisi! I miss your videos. Medyo kaparehas daw ng Clio. I'm not sure kung ito nga ba talaga yun, pero ito yung nakita ko. And guys, naka-sale to. Instead of 500, naging 250 pesos na lang siya. Pero guys, I recommend reading the feedback muna ng mga nakabili na sa shop na yun para masigurado nyo talaga na legit sila or legit yung seller, na okay yung products nila. So, basahin nyo muna yung mga ratings, yung mga comments, mga ganun. And then, I also got the LA Girl Pro Coverage High Definition Long Wearing Illuminating Foundation. Nung na-open ko na yung package, sabi ko, hala, illuminating foundation. Dai! Paano na to? Lalo ako magiging illuminated. Kasi, di ba, sobrang oily ko. So, ewan ko kung magugustuhan ko to. Pero sana, kasi gustong-gusto to ni Kathleen Lights at ni Mimi. Itong dalawa talaga, they made me buy this. Si Kathleen Lights at si Mimi. Sa LA Girl, yung shade ko is Fair. Wala, Fair yung kinuha ko. Oh my God. Fair nga ba yun? Or baka fair na lang yung natira kaya fair yung kinuha ko. Medyo yellow undertone naman siya pero medyo maputi siya sa akin. Tingnan natin. So, the same or the Same concealer naman yung shade na kinuha ko is 02. Guys, the same lang yung ginawa ko. Nagtingin-tingin ako ng mga swatches sa Google para may basehan ako kung anong shade yung kukunin ko. Pero that's not a guarantee at all. Kaya tingnan nyo anong nangyari. So, the last thing I got is the Misha Perfect Cover BB Cream. I am in the shade 21 or 21. Ayan siya. Sa Shopee ko rin to binili. Ang napansin ko lang talaga sa Shopee, guys, medyo matagal. Medyo matagal siyang dumating. Like, siguro mga... Dito sa Cebu ha, considering na nasa Cebu ako, mga 1 week siguro. Or more than 1 week, mga ganun. Ayan siya. Alam ko familiar naman kayo dito. And nakita ko sa review ni Ate Ann na parang best BB cream for oily skin. Tapos I was like, okay, I need to get that. So, nung nakita ko sa Shopee na medyo mas mura yung price kaysa sa mall. So, ayun, binili ko agad. Pinakita ko sa inyo lahat ng mga nakuha ko para may idea kayo kung gusto nyong bumili ng mga ganitong makeup. Like, hindi na bibili sa mall. Mabibili nyo siya sa Shopee, guys. And tapos available din yung cash on delivery. Para ko nang ina-endorse yung Shopee. Shopee. Cash on delivery din tong lahat, guys. Secured na marireceive mo yung products before paying. Tama! Help. I need some help. So, ayun, yung uunahin kong i-review is the Wet n Wild Photo Focus Foundation. Kasi marami sa inyo ang nagre-request ng review and gustong-gusto ko rin tong i-try. I have never ever used foundation from Wet n Wild. To start off, hindi ako foundation girl. So, before pa lang ako nag-YouTube, guys, nood lang ako ng mga reviews pero hindi talaga ako nagpa-foundation. Minsan lang talaga. For the packaging, ayan yung packaging niya. And can we just appreciate my nails?
Yes, pinagawa ko na siya. So, ayan. For the packaging, napaka-simple lang and medyo maliit siya pero mabigat kasi glass yung bottle. Nakalagay dyan yung pangalan. Nakalagay dyan yung daliri. So, nakalagay dito yung pangalan and then yung shade. And then, nakalagay din na this contains 1 fluid ounce which is typical for a foundation. Tingnan natin yung applicator niya. Para siyang spatula. Nakita ko kasi sa videos ni Kathleen Lights at ni Mimi na spatula yung applicator niya. So, that's how it looks like. Guys, I am also using natural lighting para kitang-kita nyo talaga kung anong effect niya sa skin ko. Kasi kung artificial lighting, parang hindi natin ma-appreciate talaga yung effect niya sa skin. By the way, gagamit ako ng sponge. This is the sponge from my BFF.shop. So, ilalagay ko lang at the back of my hand. Hindi pa naman siya yellow undertone. Para siyang pinkish na grayish. So, dito muna ako magsisimula sa right side ko para ma-compare natin yung both sides. Ganda ng foundation. Binabase ko siya sa personal ha. Ang ganda niya sa personal. Gabi. Kaya ayoko manood ng Kathleen Lights at Mimi kasi napapabili ako. Pero both of them have dry skin. So, hindi ko talaga alam kung paano to mag-work sa oily skin. That's why I'm reviewing it for you guys. Siguro mas na-appreciate ko talaga yung foundation kasi tamang-tama yung shade niya sa akin. I think sa camera mas darker yung leg ko. Pero guys, in person, magkakulay lang talaga sila. It's just that natatabunan kasi ng camera ko yung lower part ng body ko, yung mukha ko lang talaga yung tinatamaan ng araw. Kaya medyo dark siyang tingnan. Pero in person, parehang-pareha lang sila. Ayan. I can't stop looking at it sa personal kasi ang ganda. Guys, considering hindi naman gaano kadami yung kailangan kong takpan, yung under eyes ko hindi naman ganun ka-dark to start with. So, okay na yan sa akin kahit hindi na mag-concealer. Yung mga acne spots ko, okay lang din yan sa akin kasi sanay na ako na nakikita sila. Mas gusto ko yung nakikita sila kasi mas natural talaga tingnan yung makeup. So, overall, gandang-ganda ako sa foundation, guys. Application-wise, oh my goodness, pwedeng kamay na lang gamitan dito pero mas madali kasi pag sponge. Mas even yung application talaga pag meron kang sponge. So far, so good. And para sa mga medium fair dyan, most probably parehas sa'yo ng shade, soft beige. So ngayon, isiset ko na lang siya ng powder. Gusto ko sanang i-partner yung e.l.f. kasi gustong-gusto ko to, guys. Okay na okay to for oily skin. Kaso gusto ko siyang i-test out ng siya lang talaga as much as possible. And I know for sure yung Nichido Final Powder, hindi naman gaanong okay yung oil control niya. Sa akin ha, wala namang kiniklaim yung Wet n Wild na matte foundation siya, Chuva Ek. Pero tingnan natin yung longevity niya as it is for oily skin. Hindi ko to i-bake. Tapos, I'll take a brush and then brush off the excess. So, this is how the foundation looks like after powdering my face. Actually, guys, nung hindi ko pa siya pinapowder, hindi naman siya ganun ka-dewy na parang makikita mo talaga na basang-basa pa yung foundation. Actually, okay na okay yung finish niya kahit walang powder. Pero, I still need to powder my face kasi alam nyo naman na oily ako. Pero, yung finish niya as it is, okay na okay. Hindi ganun ka-dewy, hindi naman ganun ka-overly matte. Very, very lightweight. Hindi ko talaga ma-feel na may foundation akong suot. And ilang layers pa yung nilagay ko. So, I'm gonna finish the rest of my face and then I'll be right back. So, I'm
I'm done with my whole face. Nag-blush on lang ako, nagkilay, and then nag-lipstick. Yun lang yung ginawa ko kasi nandito lang naman ako sa bahay. So, hindi ako maglalagay ng kung anik-anik pa. So far, so good. Kitang-kita nyo naman sa camera. Ang ganda! Super comfortable niya, guys. Like, parang wala lang talaga akong suot na makeup today. Ang ganda niya sa camera. Oh, pero in person, guys, I can guarantee na okay siyang tingnan, lalo na in person. Siguro, nagta-times 10 lang sa camera kasi ang linaw ng camera. Pero in person, maganda siya. Lagi ko na lang sinasabi, ang ganda niya. Basta yun yung first impressions ko pa lang naman sa kanya. Yung itetest na lang natin is yung longevity niya. Given that I have very, very oily skin and sobrang init sa Cebu, so tingnan natin kung mag-survive yung foundation. So again, wala naman siyang kiniklaim dito na 12-hour wear, chuva ek. Pero still, we need to test it out. And mag-i-insert na lang ako ng clip right here kung okay ba siya on flash photography. So ayun, ang haba na ng video na to. So guys, it is now 2:25 in the afternoon. So I'll catch you guys later kung may difference na akong makikita sa foundation. But so far, so good. Hello! Update lang sa foundation. 7:31 na ng gabi. 5 hours has passed. Hindi ako sure kung ilang oras na ba talaga, basta nasa 4 to 5 hours has passed. Ito na siya. Gandang-ganda si my love sa akin. Feeling ko dahil yun sa foundation. Ang ganda ng foundation, guys. As in, super. Ninat ako lang, no? Article mo tinatawag. Tingnan nyo, may pa-kuhit pang nalalaman. Ang ganda ng foundation, pero given yan na hindi ako masyadong nainitan kasi nandito lang kami sa bahay. Tapos nung lumabas kami, nasa sasakyan lang naman kami. Hindi ako nagpawis. Tumitingin ako sa salamin doon sa elevator. Ang ganda ng mukha ko, guys. Para akong flawless, pero hindi ako flawless. Hindi man ganong kita. Wait lang. Ang puti. Naka-auto ako pero ang puti niya. Pero ayan siya. Hindi rin ako ganun ka-oily. Mostly sa mga foundation at BB cream, after 4 to 5 hours, kahit anong pang gawin ko, mag-oil up talaga ako. Pero tingnan niyo yung foundation. Hindi talaga ako oily. Siguro dito lang pero hindi man yan over. Okay na okay pa yan. Hindi pa ako nagpa-blot kasi okay na okay pa. Gustong-gusto ko yung foundation. Ngayon pa lang gustong-gusto ko na siya. Hey guys, for my final update, it is now 11:17 in the evening. Gabing-gabi na, and I have this foundation on for around 9 hours or more than 9 hours na. Basta mga nasa ganun. 8 to 9 hours has passed. So, ayan. Tingnan na natin. Actually guys, nakatulog ako. Ewan ko kung obvious, pero nakatulog ako kanina. Hindi sana ako matutulog kasi mag-e-edit ako, pero nakatulog ako kasi natulog si Milo. Nakatulog ako pero hindi natulog ang foundation, guys. Ang ganda-ganda ng foundation na to. Wala na akong masasabi, guys. Pag set up ko pa lang ng ring light, sabi ko, wala na akong ibang sasabihin. Hindi na ako dadaldal kasi gusto ko lang talagang sabihin na ang ganda-ganda ng foundation. Yun lang. Pero alam ko, marami pa rin akong madadaldal tulad dito. Ayan, marami. By the way, guys, hindi pa ako nakakapag-blot kahit isang beses kanina. So, I will try to blot. Tingnan natin kung gaano karaming oil yung makukuha. Pero for me, guys, okay na to. For a foundation to not oil up that easily, sa akin, milagro na yun. I'm really, really impressed sa oil control nito. Kasi nga, I wasn't really expecting na magtatagal siya, na okay yung oil control niya. And to think, Nichido Final Powder pa yung ginamit ko na powder, ha? Hindi ako nag-bake, wala lahat. Tapos na ako mag-blot, yan lahat ng oil na nakuha ko. This is not bad at all. After 8 to 9 hours, ito lang yung nakuha kong oil. Okay na okay, guys. This is the first time na kontento ako sa foundation. Kasi nga, hindi ako foundation girl. Kaya, most of the time, nadi-disappoint talaga ako sa mga foundations. Except lang sa Revlon. Kung tatanungin niyo ako kung anong mas maganda, Wet n Wild or Revlon, I think I'm switching to Wet n Wild. For now, ha? Kasi may itatry pa naman akong ibang foundation at BB cream. Ganun ko siya kagusto. Ang ganda-ganda niya. Like, alam niyo ba si My Loves kanina, parang lambing ng lambing sa akin kasi sabi niya, ang ganda. Sabi niya, siya naman nagsabi nun. Parang sabi ko, I really have a feeling na dahil ito sa foundation kasi tingin rin ako ng tingin sa sarili ko sa salamin. Ang ganda talaga ng foundation, guys. Yun lang talaga yung masasabi ko. Please don't forget to like this video kung nag-enjoy kayo or kung nakatulong tong review na to dahil hindi pa kayo decided na bumili talaga. Take my word, lalo na sa mga oily skin dyan, it might work for you. I'm not saying na it will really work for you kasi parehas tayong oily, pero sa akin na very, very oily. It worked. Thank you guys so much for watching. Please don't forget to subscribe on my channel kasi marami pa akong mga i-review na dapat nyo talagang abangan. So, thank you guys so much for watching and I'll see you soon. Maraming salamat!